nakakaranas ng mga problema sa buhay nila mula noon hanggang ngayon. Na move on o pagkapatuloy sapagkat meron tayong goal and we have to reach that goal. Dahil yun nga, ginamit natin ang banal na kasulatan na ang tunay nakahulog. Hanggang ngayon, marahil ikaw ay nasa isang yan, sa mapagpalang araw po ngayon. Nandito po tayo ngayon sa isa sa programa po ng PCC, Table Talk, at makakasama po natin ang mga lingkod ng Diyos, sila Pastor Rodboy po, Pagbalang umaga po, Pastor Rodboy Reyes po. and Pastor Oscar Hoson po ng Santo Cristo. Tayo na pong magkape. Palain po tayo sa umagang ito. Sarap po ng kape. And syempre, ang ating pong special guest natin, si Brother Brother Ronnie po na De Castro, Taal. Magandang umaga po sa lahat. Amen. So, gayon din po ang inyong lingkod, Pastor Chris Parungaw. At nagpapasalamat po kami ngayong umaga sapagkat tayo po ay sama-sama para talakayin natin ang isang usapin na move on. Sapagkat marami po na mga tao or kapatid natin sa Panginoon, kabataan, lalaki, babae, at magulangin ay nakakaranas ng mga problema sa buhay nila mula noon hanggang ngayon. Marahil ikaw ay nasa isang sitwasyon na hindi ka makaalis doon na tila ikaw ay nakakulong sa isang bagay. Pero bago po yun, gusto ko muna magbasa ng isang scripture mula sa sinabi po ni Apostol Pablo dito po sa Filipos chapter 3 verse 12 hanggang 4. Ang sabi po rito, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. So nakita ho natin itong sinabi ni Pablo na sinisikap niya na malimot yung kanyang mga nakaraan sa bagkus, ay sinisikap niya ring maabot yung pangkasalukuyan. And verse 14, nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hantong sa langit. So napakaganda po ng message na to na binasa natin mula sa ating apostol na si Pablo. Ay meron po tayong dalawang pastor na kasama na magbigay muna ng mga bagay na pwedeng sabihin sa atin bakit ang buhay ay tila parang masalimuot dahil sa mga pinagdadaan ng mga problema, hindi po ba? So, si Pastor Rodboy po. Okay, typical po sa isang tao na dumaan po dun sa tinatawag na struggles, obstacles, challenges. Kasi po ay ang buhay nga po ay sabi nila makulay. Bakit ba ito nagiging makulay? Kasi minsan may panahon talaga na kulay black yung buhay natin. Minsan kulay blue, minsan berde. Pero sa lahat po na yan ay kinakailangan pagdaanan po natin upang makita natin talaga na sa buhay na ito, it is a journey. No? At kung ano man yung mga bagay na mahigpit na sitwasyon at kalungkutan na ating naranasan, hindi lagi po na puro malungkot. May mga pagkakataon na magiging masaya tayo. At lalong-lalo na, dahil yun nga, ginamit natin ang banal na kasulatan, na ang tunay na kahulugan ng buhay ay magkaroon tayo ng kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Yesu Cristo. Yun, salamat po, Pastor. At napakaganda po ng ibinigay ninyong mensahe. Ano po? Si Pastor... Yung move on ay malawak. Marami siyang pwedeng paggamitan. Pero dahil sa paksa natin ay patungkol dito sa pagiging Kristiyano. Ang layunin ng buhay ng tao ay magtagumpay, magpatuloy. Hindi ay pwedeng ilugmok. Ang isang Kristiyano hindi pwedeng ilugmok ng anumang problema, subok, o anumang obstacles. Kasama sa buhay ang obstacles. Kasama dyan sa buhay ang madapa. Kasama sa buhay ang malugmok. Pero hindi kalooban ng Diyos na manatili ka doon. So kaya may word na move on o pagkapatuloy sapagkat meron tayong goal. And we have to reach that goal,
At ang kailangan lang natin gawin bilang mga Kristiyano ay magpatuloy na maabot sa anumang kaparaanan yung goal na yon, sapagkat yun yung ating layunin sa buhay na ito. Ang isang Kristiyano, bahagi ng buhay niya ang magpatuloy at magpatuloy anuman ang sitwasyon, sapagkat ang bawat Kristiyano ay mananagumpay. Yun. So, yun po pala yung dahilan bakit sinabi ito ni Pablo. Nung na-encounter niya ang Panginoon sa buhay niya, di po ba? Yung past niya, yung dating siya, yung mga naranasan niya, yung mga ginawa niya, na alam niyang mali at hindi kalugod-lugod sa Panginoong Diyos, nang siyang nagdala sa kanya na ang buhay niya ay naging lumuot. Kasi kapag naaalala niya yun, parang nagigilty po siya. Di po ba? Pero nung na-encounter niya ang Panginoon, ang ginawa niya is nililimot na niya yung nakaraan. Kundi yung kanyang ginagawa ngayon, yung pangkasalukuyan at yung mga hinaharap sa tulong ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po? And siguro po, maging sa mga viewers natin, mga nanonood, po, ay meron kang problema na pinagdadaanan, may mga bagay na minsan hindi maintindihan bakit mo to nararanasan. Sa dami naman ng mga tao na masasama, bakit hindi na lang sila, bakit ako pa? Parang ganito, nagkaroon po ako ng meron akong konting patotoo kasi gustong tanungin natin si Brother Ronnie po mamaya-mayang konti na meron lang akong isang karanasan at malaking tanong kasi maraming mga kabataan ako na-encounter, maging yung mga naging magulang na ngayon na may mga galit sa puso nila at hindi ito matanggal-tanggal dahil may taong nakasakit ng damdamin nila. For example, may mga kabataan na iniwanan ng mga magulang at dahil yung kabataang na ito na ang naging buhay niya ay naging ganito, hindi naging maganda, ang sinisisi niya ngayon, hanggang ngayon na may pamilya na siya, sinisisi pa rin niya yung kanyang mga magulang. Kung hindi nyo kami iniwan, kung hindi kayo naghiwalay, kung hindi kayo umalis at kasama namin kayo, di sana'y ang buhay namin ganito at hindi kami ganito ngayon. So, namuo yung galit sa kanilang mga puso. Sa sitwasyong ito, kung ikaw ay nandyan na nanonood, maganda na napag-uusapan natin to para alam natin kung paano natin ma-overcome at kung paano tayo makapag-move on. Naalala ko po, nung siguro mga 10 years old ako nun, si tatay at saka si nanay naghiwalay. Nag-away sila. At kung hindi ako nagkakamali, ang pinag-awayan lang nila, yung nanay ko ay nag-anak ng binyag. Pero hindi alam nung tatay ko na siya nag-anak ng binyag. Parang ang babaw lang, Tapos, yung tatay ko, nangisda Parang ganun. Hindi masyadong maalala. Pero yun yung naalala ko nag-away sila, hindi nagsabi ng totoo yung nanay ko na siya pala ay mag-aanak ng binyag. Kaya, napakasimple lang. Dahil doon sa isang bagay na hindi pagkakaunawaan, naghiwalay sila. So, sa madaling sabi, naging broken family kami. So, may mga taong mga nakapaligid sa amin na sinasabi nila sa amin is kalimutan na ninyo, ituring nyo na ng patay, yung nanay nyo, ganito. Parang dami-dami mga pumapasok sa isip namin. Parang namumuo sa puso namin yung galit kaming magkakapatid. And isang araw, merong isang tao na lumapit sa amin. Ang sabi niya sa akin is, alam nyo, kahit anong nangyari sa buhay ninyo, hindi nyo maikakaila na sila pa rin yung nanay nyo at tatay ninyo. Magpasalamat kayo kahit nagkaganyan sila, naghiwalay sila, ginamit sila ng Diyos para maging tao kayo. Utang ninyo sa kanila ang inyong buhay dahil sila instrumento ng Diyos. Yung word na yun yung nakapagtanggal sa puso ko ng galit. Kaya hanggang ngayon, hiwalay si nanay at saka si tatay. Pero yung salita na yun, yung binaon namin at sinabi ko sa mga kapatid ko, na wag tayong magkakaroon ng galit sa mga magulang natin. Kasi sila yung ginamit ng Diyos para maging tao tayo at sila ay talagang dinisenyo ng Diyos na magkaganito. Dahil kung hindi, wala kang magandang kapatid ngayon, wala kang gwapong kapatid ngayon na half sister and half brothers mo.
'Di ba? Ang dami nating magkakapatid ngayon at mahal natin yung isa't isa. Kung bakit ko to sinasabi, simple lang. Para bang pag nagbibigay kasi ng payo, Pastor, madali lang naman sabihin yan eh. Pero hindi. Kasi personal naranasan namin kung paano magpatawad. Pero kapag naaalala namin yung mga panahon ninyo, parang nag-grieve ka eh. Parang nabubuhay, parang, hindi, dapat ako magalit. Pero hindi eh. Kaya pala sinabi ng Panginoon na kapag nagkasala yung kapatid mo ng 7 beses mo din siyang papatawarin. So, para makamove on ka dun sa galit na yun, I think araw-araw, bawat oras na naaalala mo yun, magkaroon tayo ng pagpapatawad. Pastor, kayo po. Okay, so yun talaga eh. Sabi nila, madali daw mag-forgive, pero mahirap mag-forget. No? Opo. Totoo yun, humanly speaking. Pero kung sa konteksto ng tunay na mananampalatayang nakakilala sa Panginoong Jesucristo, kalilimutan natin yun eh. Ano man yung sabihin ng tao, ang mahalaga nito, yung nanggaling tayo doon sa isang bagay na hindi maganda, yung mga karanasan natin, at ngayon, nung naranasan natin yung pag-ibig ng Panginoong Jesucristo, doon tayo makaka-move on. No? Doon tayo Opo. makaka-move on. Kasi kailangan may healing process. Yes po, yes. At yung healing process na yan, mag-uumpisa talaga doon sa pagkilala natin sa Panginoong Jesucristo. Mm-mm. Kasi tayo mismo di ba, na nahiwalay sa Diyos. Gumawa tayo ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, kagaya ni Apostol Pablo. Pero ngayon, nakakilala tayo, ito rin siguro yung pwede nating i-share doon sa mga tao na nakaranas ng ganoon, na madilim na kahapon, yung wasak na pamilya, broken relationship. Ngayon, meron na tayong personal na relasyon sa Diyos. Binuo tayo ng Panginoon. Amen. Lang po. Maraming salamat po. Okay, kunin muna natin yung isa sa mga opinion po ni Pastor. Ang mga problema, pagsubok, ay pakana lahat yan ni Satanas eh. Siya lahat ang may plano niyan eh. Para pabagalin, para i-delay yung takbuhin ng isang mananampalataya. Kasi pag nagtagumpay siya ng mapabagal niya, ay nakikita niya na mentas tumatagal ang pag-usad ng isang Kristiyano, mas nakakagawa siya sa buhay niya. Mm-hmm. Yung problema nangyari sa inyo no, ang talagang punto nun talaga ay sa inyo. Kasi ikaw ang naging Kristiyano eh. Mm-hmm. Na ang antimano, nabigyan ka kaagad ng solusyon na ma-overcome mo yung sitwasyon kasi hindi siya madali. Yes po. So may kanya-kanya tayong problema na dinadaanan. Ang tawag ko doon ay ang kaaway ay naglalagay ng tanikala o naglalagay siya ng mga bitag at obstacle sa buhay natin. Pero ang good news lang doon ay kapag ang Panginoong Kristo ay nasa puso natin at siya yung ating tinitingnan bilang pastol, ang sabi sa Psalms 23 ay even doon sa dumaan ka sa lugar na yun ng kamatayan o pwede ka mapahamak doon, kapag nakatingin pa rin tayo sa Panginoon, magkapatuloy tayong sumusunod sa tinig ng ating pastol, makakarating tayo doon sa tinatawag na green pasture. Yung ipinangako ng Panginoon na magandang lugar para sa atin. So ang Panginoon din ang naglalagot ng anumang tanikala at ang kailangan lang natin gawin ay huwag tayong magpa-apekto ng husto sa mga problema at pagsubok sa buhay. Kuminsan, na-apektuhan tayo ng problema ng ibang tao. Kuminsan naman, may sarili tayong problema na nakaka-apekto sa atin. Pero ang isang katotohanan lang doon, lahat ng iyon ay pagdadaanan lang natin eh. Kaya nga meron testing eh. Meron dumadaan tayo doon sa apoy na yun ng pagsubok. Hindi tayo pwedeng manatili, hindi tayo pwedeng huminto. Kasi lagi ang isang Kristiyano nga ay kailangan magpatuloy. Pag binasa natin ang Bible, hindi sila nanatili sa isang lugar. Talagang lagi silang sumusunod hanggang sa makamit nila yung pangako ng Panginoon. Yun ang sinasabi. Ang sabi sa Hebrews chapter 6, verse 12, sabi doon ay matuto tayo doon sa halimbawa na ipinakita ng mga nauna na bagamat dumaan sila sa mga pagsubok, sa mga laban ng buhay na ito, pero nagtiyaga sila at nanampalataya sila,
hanggang sa makamit nila yung bunga ng pangako. Ibig sabihin, yung problema mo, problema ko, problema din ng ibang tao yan, hindi tayo nag-iisa. Opo. Ang kagandahan lang, Kristiyano tayo. Yes. Nasa atin yung tagumpay. Amen. Kailangan lang natin magpatuloy at magpatuloy at magpatuloy. Yun, maraming salamat po. Okay po, at ngayong oras naman na to, tanungin natin. Ating guest speaker, Okay, opo, si Brother Ronnie. So, ang tanong po natin ay ito. Bakit kailangan po nating move on? Okay. Lahat naman ng tao, kanya-kanya lang ng experience, kanya-kanya ng problema, kanya-kanyang pinagdaanan. So, ang bawat isa, kumbaga, kanya-kanyang sagot eh. Opo. Sa akin, yung pag-move on, napakapalad ko kasi alam ko kung gaano ko sablay dati, alam ko yung pinagdaanan ko, at alam ko kung paano ko kalayo sa Panginoon. Parang ang totoo, may Panginoon nga, pero alam ko lang may Panginoon. Yung pagsunod, wala eh. Salamat sa Panginoon, naliwanagan ako, at ngayon, tingnan mo, ba't ako nandito, kumbaga, lahat pinapasalamatan ko. Lahat pala, by grace. Salamat sa Panginoon, at kahit huli na, may edad na, naliwanagan ako, nakita ko na yung buhay ko pala, kumbaga, nakasulat pala yung pangalan ko sa aklat ng buhay. Mhm. At ngayon, hindi ko sinasabing napagtagumpayan ko na. Hindi ko sinasabi. Pero ang hinahangad ko, magpatuloy ako ng Amen, paggawa amen. sa Panginoon. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Yung mga ginagawa din na to, by grace din to, para kung ano yung nasa amin, ma-share namin sa inyo. Purihin ng Panginoon kasi ngayon, ang hinahangad ko kung paano ko makakatulong sa gawain ng Panginoon. Hindi ko alam at wala akong limitasyon basta sa Panginoon na. Kaya purihin ng Panginoon kasi I let go na eh. Let go yung nakaraan ko, yung pangit ko nakaraan. And now, I let God guides me Amen. or protect me. Amen. Or, alam ko, basta Kristiyano ka na, kasama mo Panginoon sa lahat ng plano mo, scripted na, tagumpay ka na. Kasi may nakaghanda talaga para sa'yo. At sa akin, alam ko, hindi ako iiwan at hindi ako pababayaan ng Panginoon. Kaya purihin ng Panginoon, salamat. Amen. Yun, maraming may ano lang salamat ako dyan, kay Lord. yung bakit Oo. mag-move on. Maganda yan eh. Mm-mm. Pagka pala Kristiyano, may kanya-kanya tayo gift eh. Kaya teacher. Yung teacher, hindi humihinto yan sa pag-aaral. Opo, oo. Kasi ang laging titingnan mo, yung purpose mo. May purpose kasi tayo eh. Ako, exhorter ako eh. Kailangan ay meron akong patotoo na napagtagumpayan ko yung bagay na ito. Kasi para pag meron taong gano'n ng problema, masasabi ko sa kanya, ito yung napagdaanan ko, ito yung ginawa ko, sa tulong ng Panginoon na pagtagumpayan ko kasi exhorter ako. Gusto ko silang malip, gusto ko silang mapalakas. Yes. So lahat tayo ay kung hindi natin makikita yung purpose natin, pwede tayong mag-stay na lang sa isang lugar kasi wala ka namang purpose eh. Mhm. Pero pag dahil meron tayong purpose sa buhay, gaya nung programa na to, hindi naman natin to pinangarap eh. Yes At po. ito ay isang malaking factor, Amen. isang malaking bagay na makaka-apekto tayo sa buhay ng mga tao sa tulong ng social media na makita nila na merong gano'n na karanasan, experience, at kuminsan kasi hindi ito pinag-aaralan, hindi ito pinag-uusapan sa kung saan. Sa mundo ngayon, hindi na pag-uusapan yung ganitong klase ng sabi talakayan ng mga problema at pagsubok sa buhay na napagtatagumpayan. Ang mga tao ay nagsasama-sama, lahat ng mga lugami, nagsasama-sama yan. Kaya nga, birds with the same feather, flocks together. Kaya kung tayo ay may pinagdaanan sa pagtagumpayan natin, ibig sabihin, epektibo yung programa na to para sa ibang tao na makapagpatuloy din. Kasi malaman nila yung ano yung kanilang purpose in life. Yun lang. Kaya yung sa kay Ronnie, nagpapatuloy siya na Yun, salamat sa Nadumago. ating Panginoon. Siguro, yun nga, ako apart, as a teacher, naalala ko lang yung isang quotation na nabasa ko to. Minsan, sa eskwela, mauuna muna yung
aral, pagkatapos magte-test, Opo. di ba? Mm. Pero in reality sa buhay, dumarating tayo doon sa testing. And then, pagkatapos, makikita natin yung aral. Yes, salamat sa Yun Panginoon. Okay, bago po tayo isunod yung pangalawang tanong, actually tatlo po ito, pansamantala muna natin puputulan yung ating pong usapan. Ano po, kaya maraming salamat sa ating Panginoon. Ito po yung programa po ng Table Talk dito sa PCC, and maraming salamat and God bless. God bless.